Una sa ating mga balita, binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kampo ng 5th Infantry Division sa Gamo, Isabela. Sumentro sa pagbisita ng Pangulo ang pagbibigay tuon sa kapakanan ng mga sundalo sa bansa. Samantala, muling iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga. Dito, binanggit ng Pangulo ang ikatlo nitong narco-list. May live report si Julius Disamburo. Julius. Pilipinas, magandang gabi mga sundalo ng 5th Infantry Division ng Camp Melchor de la Cruz, Gamo, Isabela, ang sunod na binisita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa pagdating po ng Pangulo dito sa Isabela, agad na nagsagawa ng executive briefing na sinundan ng kanyang pagpapakita nito sa mga government star troopers. Sa pagharap din po niya sa mga sundalo, agad niyang binigyang diin ang pagbibigay tuon at proteksyon sa kanila ng gobyerno. Pakinggan po natin ang ilang sa mga pahayag ng Pangulo. So it's a long fight ahead. What I can assure you is for as long as I am president, you will have all equipments and weaponry necessary to win the war, or at least to defeat them in every fight. Di kayo maluluman dyan because si Defense Secretary nga binigay ko absolute authority to buy whatever is necessary. We are doing good with the sniper activity. You learn more about it. At saka yung mga best ninyo, sabi ko lahat dapat magpasok, lalo na yung mga entry. Kailangan na. But more of you will be given yung protection sa armor. And of course, the weapons that you desire. But above all, I have ordered and will binigyan ko kayo din ng almost $500 million. Last time sa AFP nagpunta ko, maraming kulang ninyo, marami akong binili. MRI, Barrick is for pag nag-away kayo dyan, hindi kayo extra kaagad, tapos nasugatan ka sa kamay paa, at yung gangrene. Bukod po dito, idiniin din po ng Commander-in-Chief na magsisilbing ambulansya ng sandatahang lakas ng bansa ang presidential plane. Hinikayat din po niya ang kasundaluhan na lalo pang magsanay para magwagi sa anumang laban. Naging pagkakataon din po ng pagbisitang ito upang igiit po ng Pangulong Duterte ang maigting na niyang kampanya laban po sa droga, korupsyon at terorismo na ilan po lamang sa mga problema pong kinahaharap ng bansa. Sa usapin po ng droga, bitbit po ng Pangulong Duterte dito po sa Isabela ang ikatlong narco list. Muli po narito po ang pahayag ng Pangulo. Ito lahat yan. Ang last. Mayor Rinaldo Flores, HVT, High Value Target, Magilian, La Union, validated. Tapos dito sa isang page, Mayor, Assemblyman, Mayor, Vice Mayor. Dito sa iba naman, puro Barangay Captain. Puro Barangay Captain. Barangay Captain, Buni Sultan, Lumate, Maasin, Municipal Councilor. Alam mo, ang kontra ko dito, Gobernador, Congressman, Mayor, Barangay Captain, nasa gobyerno. How can I build a case na ganito? Sa karami sabihin ng human rights, itong mga torpe na you build a case, then you file. Paano? Sana ko maghanap ng pulis na tayo, you are preparing for what? Ito, oh. Sana ko Kagaya Siloot, Region 1,
Nandyan yung pangalan niya. General Luot, Region 2, nandoon yung pangalan niya. Region 3, nandoon yung pangalan niya. Region 4, nandoon. What does that mean? It means to say that wherever he was assigned, he was into drugs. That is what it means. Ayun ang mga kalaban nito. Kaya sabi ko, if it would outlast me, kung wala ako bigla, ang hingin ko lang sa inyo, lahat kayo, pati mga judges, see to it that this country will not take a spin. Kasi ito, the whole of the Philippines ang tinamaan. Hindi ninyo alam yan. Hindi ko rin alam yan. Din po ng Pangulo ang mga sundalo na makipagtulungan sa pambansang pulisya upang sugpuin po ang droga at protektahan ang mga Pilipino at makamit ang maayos at payapang bansa. Magiging hakbang din daw po ito upang maiwasan ang pagkakalulong ng isang individual at miyembro ng pamilya nito na masangkot sa operasyon ng illegal na droga. Gayon din po sa ganitong hakbang ay lalo pang mas maiiwasan po ang isang individual na mapasok po sa ganitong operasyon dahil nga po ang isang tao kapag po nalulong sa bawal na gamot ay nawawala po sa tamang pag-iisip kaya po nakakagawa ng krimen. Sa usaping korupsyon naman po, sinabi po ng Pangulo na magiging malinis po ang kanyang gobyerno. Gaya ng mga naunang sinabi po ng punong ehekutibo, tuloy din po ang hangarin niya na labanan ng paghahasik ng terorismo. Nagtapos ang pahayag ng Pangulo sa kanyang paalala sa AFP na gawin ang kanilang trabaho batay sa kanyang atas at siya din naman daw ay may ginagawa lamang ding responsibilidad at trabahong nakaatang sa kanyang balikat base sa sinumpaan nitong tungkulin sa bayan. Samantala, patuloy din ng ginagawang pagsusulong po ng Duterte administration ng kapayapaan. Patunay nga po ang gagawing negosasyon sa pagitan po ng pamahalaan at komunistang grupo. Mula po dito sa Kawayan Isabela sa pakikipagtulungan po ni Ginoong Roel Rosario, Joel Kawili, Engineer Logie Villaflor, Benson Bintayen at Anthony Dagilan. Para sa PTV News, Julius de Samburon. Maraming salamat, Julius de Samburon. Si Cathy San Gabriel, subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.